nasaan ka? Ang sama ng pakiramdam ni Feiner. Nay, nasaan ka na? Maligayang kaawan, Tian-Tian. Alam ko na. Matagal mo nang gusto yung Porsche Boxster na yan. Kaya ngayon, special ko itong kinuha para sa'yo. Pati plaka, inayos ko na rin. Salamat, Dad. Mahal na mahal ko ito. Gamitin mo sa pang-araw-araw, kahit anong bag o alahas. Huwag mong tipirin ang sarili mo. Nay, napakabuti ninyo. Sis, ito ay isang taong EIE pa sa Royal One SKY Cruise. Kapag pagod ka sa mga project mo, pumunta ka roon para makapag-relax. Tingnan ninyo ang sa akin. Isang Rolex Laditatus, limited edition. Talagang pinakiusapan ko pa. Ang isang kaibigan na dalhin ito mula Switzerland. Katulad ng gusto mong disenyo noon. Sa'yo na yan. Salamat, Dad, Mom, Kuya, et. Akala ko noong una, pagdating ko rito sa Angkanlin, hindi ako makakasali. Hindi ko inaasahang ganito ninyo ako kamahal. Hala, naku. Ay, bakit ka naman napapayak dyan? Huwag ka nang umiyak. Halika, sa masayang araw na ito, dapat nakangiti tayo. Sage, cheers para sa kaawan ni Tian-Tian. Ma'am, nasunod ko na ang utos ninyo. Ibinigay ko na ang kontrata. Para sa 10 milyong proyektong iyon. Papirmahan ni Lin Chan. Sapat na po ang sakripisyo ninyo. Para sa Angkanlin, kailan po kayo babalik sa Angkanye? Pagkatapos ko munang ipagdiwang ang kaarawan ng kapatid ko. Maligayang kaarawan, Xiao Tian. Linman, anong oras na ba? Gaano ka ba katagal na let? Wala ka na ba talagang pakialam sa pamilyang ito? Wala ka na bang pakialam kay Tian-Tian? Nay, sobrang traffic po kasi kaya ako naantala. Traffic? Sabi ko, sa talaga, pakialam sa kaawan ni Tian-Tian. 3 taon pa lang si Tian-Tian sa Angkanlin. Pero nakapagdala na siya ng 10 milyong order. Ikaw, tingnan mo nga ang sarili mo. Ang mga regalo namin lahat para kay Tian-Tian. Puro napakamamahalin. Pero ikaw, mumurahing sokolete lang ang dala mo? Sa tingin mo, kanino mo ko niloloko? Ito, espesyal kong inihanda para kay Tian-Tian. Huwag ka yan sa akin. Huwag nakabili na kayo. Itong sokoliting ito. Hindi ito mumurahin. Et, okay lang. Alam kong may malasakit ka. Pamilya naman tayo, iyang mahalaga, taos puso. Ate, nay, tay, kuya, maghiwa na muna tayo ng cake. Teka, bakit hindi ko makita si Xiner? Ate, malamang mahimbing na ang tulog ni Sinner sa itaas. Ganito na lang kaya, pagkahiwa natin ng cake. Sasamahan kitang umakyat para silipin siya, okay ba? Mas mabuting umakyat na ako at tingnan si Sinner. Baka kasi, Magising siya at hanapin ako. Kayo na lang ang maghiwa dyan. Sinner. Sinner. Sinner, anong nangyayari sa'yo? Nay, ang sama ng pakiramdam ko. Tara na. Mango cake. Sinner, gising. Huwag kang pipikit, please. sino sa inyo ang napakain ng mango cake, Sinner? Allergic siya sa mangga. Hindi niyo ba alam? Linman, huwag mo kaming pagbibintangan ng ganyan. Anak mo ang matakaw kung ano-anong kinakain. Paano namin malalaman? Karawan ngayon ni Tian-Tian. Alalahanin pa ba namin kung ano? Ang kinakain niya. Totoo po yun, si Miss Sinner mismo. Ang kumuha ng keke mula sa kusina ng Patago. Nakita ko mismo. Nay, hindi po ako nagnakaw ng keke. Si tita ang nagbigay sa akin. Sinner. Kapit lang, Sinner. Ilang minuto na lang, nasa ospital na tayo. Momay, sobrang sakit, sobrang lamig. Huwag kang bibitiw. Huwag kang matulog. Sinner. 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 Sinner, tignan mo ako. Bumangon ka. Mommy, Sinner. Sinner. Huwag mo kaming takutin. May tao ba dyan? Tulungan niyo si Sinner. Lin Chen. Saklolo. Sa wakas, natapos din ang lahat. Mahal kong ate, ngayong araw,
Kayong mag-ina ang matatanggal sa buhay ko. Ito na ang pinakamagandang birthday gift na natanggap ko. Hindi ko lang inaasahan na, kasing tanga mo rin pala ang anak mo. Isang piraso lang ng mangukake, lumapit na agad. Lin Tian, bakit mo ginawa to? Bakit? Nga pala. May sasabihin dapat ako sa'yo. Ang asawa mo, si Tang Qingyin. Noong araw na nahulog siya sa bintana, ako ang nagbura ng mga bakas sa bintana. Brother-in-law, galing to sa Paris, pinasadya ko para sa'yo. Custom-made na kamiseta, siguradong babagay sa'yo. Sige na, suotin mo na. Alisin mo yan, wala si ate, kaya umalis ka na. Baka kung ano pa ang isipin ng mga tao. Ano ba nang nakikita mo kay Linman? Nandun lang ang utak niya kay Sinner. May panahon pa ba siya sa'yo? Kung magaling ka lang sa akin. Lahat ng yaman at koneksyon ng Angkan Lin magiging sa'yo. Hindi ba't mas okay to kaysa mag-ubos ng oras kay Linman? Napaka walang hiya mo. Lumabas ka na dito. Huwag kang magmalinis. Ang kapal ng mukha mo. Lumabas ka. Pakialamera ka. Hindi siya pumayag. Kaya wala akong choice kundi itulak siya. Ngayon, papa ka ng mamatay, hindi ba? Mapaparusahan ka rin. Ito ba nabuhay akong muli? Alas 16 na oras 48 minuto. Sa nakaraan kong buhay, sa oras na to. Pumunta na si Lin Chen sa kwarto para hanapin si Qingyin. Qingyin, kapit lang. Papunta na ako. Anak, bakit ka bumalik? Nasaan si Lin Chen? Pangalawang binibini, bagong damit para sa asawa. Pinagbawalan niya kaming istorbohin sila. Brother-in-law, wag mo muna yang sagutin, brother-in-law. Ito, pinasadya ko to para sa'yo mula sa Paris. Custom tailored shirt. Bagong bagay sa'yo to, sigurado. Sukatin mo naman, please. Ilayo mo yan. Wala ang ate mo, kaya umalis ka na agad. Ayokong may makaisip ng kung anuman. Brother-in-law, ano ba na mapapala mo sa pagsama kay Linman? Yang babaeng yan, panay na lang ang bata ang inaatupag. Kailan pa siya nagkaroon ng panahon para alagaan ka? Basta pumayag ka lang sa kin, lahat ng kayamanan at resources na Angkan Lin, pera at lahat, sayo na. Di ba mas mabuti? Ang kapal ng mukha mo. Lumayas ka ngayon. Nagmamalinis ka pa. Kung ayaw mo sa maganda, idi huwag. Lin Chen, anong binabalak mo? Manman, makinig ka muna sa akin, please. Ibaba mo muna yung hawak mo. Manman, alam kong magdududa ka kaya. Inirecord ko na yung lahat ng sinabi niya kanina. Pumayag ka, lahat ng kayamanan ay iyo. Lin Chen, pumasok ka sa kwarto namin, dala ang shirt na yan para lang. Sabihin sa asawa ko ang kabulastugan na yan. Dapat malaman ni na mama at papa ang tungkol dito ngayon. Nandito ka ba talaga para magdala ng damit o para akitin ang asawa ko? Ipakita natin sa lahat kung ano talaga ang nangyari. At Manman, bakit mo naman ako ginaganito? Nagdala lang naman ako ng dami para sa asawa mo. At pinagbibintangan mo na agad akong inaakis siya. Ano pang saysay ng buhay ko? Tiyan, anak, tumayo ka na diyan. Bakit ka nakaupo sa sahig? Sinaktan ka ba ni Linman? Ma, si Ate Manman, pinagbintangan niya ako. Sabi niya inaakit ko ang asawa niya. Nagdala lang naman ako ng damit. At hinampas pa niya ako ng baseball bat. Abat mabuti naman, Linman, nasiraan ka na ba ng bike? Ang lakas ng loob mong saktan si Chan. Nagabala nang ang dalhan ka ng damit, sinaktan mo pa. Sa tingin ko, ayaw mo na talagang manatili pa sa Angkan Lin. Ma, hindi ko siya pinagbibintangan ng walang kasihan. May recording sa cellphone ni Qingyin. Lahat sabi niya na. Nandito lahat. Ma, pakinggan niyo po ito.
Ito ang sinabi niya kanina. Bakit ako makikinig sa gusto mo? Napakabait at masunurin ng batang si Tian. Imposibleng sabihin niya yun. Alam ko na, kayong dalawa ay nagkakaisa lang para apihin siya. Ang kingin, isa ka lang kaawa-awang lalaking nakiyangkas sa pamilyang ito. Ang lakas ng loob mong tratuhin si Tian ng ganito. Sa tingin ko, ayaw mo na ring manatili sa Jiangcheng City. Ma, paano ka naman ganyan kung makapili? Nagkamali si Lintian pero hindi mo siya pinagalitan. Sa halip, tinutulungan mo pa siya kapihin kami. Ano bang nag-away kayo diyan sa itaas? Bumaba na nga kayo dito. Magsalita. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit bigla na lang kayong nag-away ng ganon? Dad. Ate Manman, pinagbintangan akong inaakit si Bayaw at sinampal pa niya ako. Nag-abot lang naman ako ng polo. Bakit niya magagawa sa akin to? Tian mabait, pero mali ang ginanti. Inagbintangan lang. Itong si Tang Tingin at Linman. Nagsabuatan para apihin si Chan. Dad, hindi po totoo yan. May recording sa cellphone ni King Yin. Kanina sa kwarto, sinabi ni Lintian na kung makikipagrelasyon na sa kanya si King Yin, ibibigay niya rito ang lahat ng proyekto at pondo ng Angkan Lin. Nasa recording yun lahat. Sinira lang talaga ni Ma ang cellphone. Pero dapat nandun pa yung recording. Dad, pakinggan niyo po. Ano na namang nangyayari dito? Bakit umiyak si Chan? Alam nyo, sa tingin ko, sinasadya talaga ni Linman na apihin si Chan. Nainggit lang yan dahil sa atensyon na nakukuha ni Chan. Kuya, tumigil ka sa karanaduhan mo. Maliwanag na si Lintian ang naunang gumawa ng mali. Kailan lang bumalik si Chan sa Angkan Lin? Imposibleng magawa niya yan. Tiyak na nagkakamali lang kayo. Linman, humingi ka ng tawad kay Chan. Tangkingin, huwag ka na makisawsaw pa rito. Dad, bakit pati kayo ganyan mag-isip? Kanina si Lintian may kasalanan. Bakit ako ang hihingi ng tawad? Sabi ko, misunderstanding lang. Hihingi ka ba ng tawad? Lumayas ka na ngayon din. Dad, huwag na kayong magalit. Kung ayaw humingi ng tawad ni Ate Manman, hayaan na lang po natin si Linman. Bakit ako hihingi ng tawad? Malinaw na siya itong umaakit kay King Yin. Sisira pa relasyon namin. Anong karapatan mo? Ate Manman, bakit mo naman ako ganyang pinagbibintangan? Nagdala lang naman ako ng damit ni Bayaw. Hindi ko inakalang ikukulong niya ako at huhubaran. Gusto ko nang umalis pero hindi ko magawa at saktong dumating ka noon. At sinampal mo ako nang wala man lang investigasyon. Tumigil ka sa mga kasinungalingan mo. Ikaw mismo ang pumasok sa kwarto. At ikaw pa ang nagpapapansin kay King Yin. Ika, Ma, mamamalo ka na naman ba nang hindi inaalam ang totoo? Nakarecord sa phone ko. Lahat ng sinabi ni Lin Chan kanina, na-record ko. pag naging akin ka lang, lahat ng yaman ng Angkan Lin ay sayo na. Dad, narinig niyo po yon. Si Lintian ang sadyang nagbugulo sa akin. Manahimik ka. Ikaw na isang hamak na manugang lang. Alam kong may balak kang masama. Ngayon hindi ka na nagtatago. Hindi lang yan, hayagan mo ka. Tinagnanasaan si Chan. At gumawa ka pa ng recording para si Ransha. At ikaw, Linman, turuan mo nga yang asawa mo. Baka bukas makalawa, ibang tao na naman ang pagnasaahan yan. Di mo madisiplina asawa mo. May gana ka pang manakit. Sinasadya mong pag-initan si Chan. Ikaw, yang asawa mo, at yang anak nyo, lahat kayo, puro sakit ng ulo. Palagi ka pang ipinagtatanggol ni Chan sa harap ko. Tapos sasaktan mo lang siya? Pamilya nyo. Wala na kayong lugar pa sa bahay na to. Momay Daday, anong nangyayari? Bakit kayo nag-away? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ni hindi marunong tumingin sa dinadaanan. Wala talaga kayong kahit kaunting kagandahang asal. Bakit mo tinulak si Xiner? Bata lang siya. Anong karapatan mong itulak si Xiner? Ano bang kasalanan niya sa'yo? Naglakas loob kang saktan ako. Ate, bakit mo naman sinaktan si Kuya? Kahit may pagkakamali man si Kuya, hindi mo siya dapat sinasaktan. Ayos. Linman, pinili mo to. Sa wakas, ngayon, mapapalayas ka na rin sa Angkan Lin. Walang hiya ka. Nilabasan mo ng kamay ang kuya mo. Rebelde ka na. Dad. Ate, pati ba naman si Dad sinaktan mo? Sobra ka na. Hindi naman naging masama sa'yo sina Mom at Dad. Sumpain ka. Pati ako tinangka mong saktan. Mula ngayon, hindi na kita anak. Linman, lumayas ka na. Ngayon din. Layas, umalis ka na dali. At huwag na huwag ka nang babalik pa. Sino bang may gustong tumira sa basurang lugar na to? Pero makinig kayong mabuti, hindi kayo ang tumatakbo sa akin. Kundi ako ang tatalikod sa inyo, sa buong Angkan Lin. Tapos na tayo. Wala na akong pakialam sa inyo. Mula sa sandaling ito, hindi na ako magpapangalan ng Lin. Layas. At huwag na huwag ka nang babalik. Ma, alis ba talaga tayo rito? Sinner, hindi na tayo babalik dito kailanman. Asawa, nakapagdesisyon ka na. Kahit saan mas mabuti pa kaysa rito. Anong problema, asawa ko? Kanina, habang kumakain ng tanghalian. Dahil lang naunang sumubo si Xiner. Bigla na lang siyang sinampal ni Erge. Imbes na pigilan ni Nadege at ang kanilang ina. Kung ano-ano pang masasakit na salita ang sinabi nila. Mahal ko, normal lang ang alitan sa pamilya. Di ba? Asawa ko. Pakiramdam ko simula nang bumalik si Lintian.
Pakonti ng pakonti ang pagtrato sa atin ng pamilya. Parang ang weird na nila. Ano kaya kung bumukod na lang tayo? Hindi mo naman masisisi lahat kay Tian. Di ba? Isipin mo tuwing may hindi pagkakaunawaan. Wala ka din. Ang tumutulong para magkaayos tayong lahat. Tama. Noon, tiniis ko lahat para sa inyo. Pero hindi ko inaasahan na abot sila sa puntong pati ng buhay sila. Wala na silang pakialam. Hoy, Manman, mag-invest ka na naman sa Angkanlin? Pa. Gusto ko nang umuwi. Anong itinawag mo sa akin kanina? Itong suwail na anak na si Yeman gusto nang umuwi. Mabuti, mabuti. Ang mahalaga ay umuwi ka na. Maghintay ka lang, ipasusundo kita agad kay Lao Zhao. Nay, mayroon ka pa po bang ibang ama? Sinner, samahan mo ako ngayon, ipakikilala kita. Sa tunay mong lolo, hindi ba? Aba, sinong malaking tao ito at napakaraming mamahaling sasakyan ang nag-escort? Hindi mo pa ba alam? Ito na ang fleet ni Chairman Zhao. Zhao Fushu, sumasalubong sa Binibini. Binibini, may handog ang ama para sa Angkanlin. Bilang pasasalamat sa pagkukup sa iyo sa mga taong ito. Hindi na kailangan. Ako na lang ang magpapasalamat. Ama, mukhang kay Chairman Zhao ang convoy na iyon. Nasaan si Chairman Zhao? Lausaw, ayusin mo ang mga silid ni Yin at Sinner. Binibining bata, manugang tayo na po. Manugang, dito po kayo. Anak, nasanay ka na ba sa mansyong inihanda sa iyo ng iyong ama? Kung hindi ka komportable, magpapadala ako ng pribadong eroplano. Pasunduin ka rito sa Imperial Capital. Ama, huwag mo nang magmadali. Nasa Jiangshan pa ako. May mahalaga pa akong kailangang tapusin. May kailangan ka pang gawin? Tulungan na ba kita ng iyong ama? Huwag na po, kaya ko na ito. Kung ganoon, pangasiwaan mo na ang Mario Chamber of Commerce. Ito ang nangungunang kamara ng komersyo sa 5 lalawigan ng Jiangnan. Isang munting regalo ko ito para sa iyo. Sanayin mo na ang sarili mo para makapagretiro na ako ng maaga at masyahan sa buhay. Wala akong pakialam, pero di ito mapag-usapan. At saka, sa pagpunta namin ng nanay mo diyan para makita ka, naghahanda kami ng salusalo ng pagbubunyag. Ang panganay ng angkanye ay magbabalik. Hindi maaring maliit lamang ang selebrasyon. Dad, yung tungkol sa salusalo ng pagbubunyag ng tunay na angkan. Ipagpaliban muna natin ng 1 buwan. Gusto ko muna mag-focus sa pag-aaral ng kumpanya. Sage, ikaw ang masusunod. Salamat po, Dad. Binibini. Maayos ko nang napagpahinga ang batang Binibini at ang kanyang asawa. Salamat sa pagod, Lausiu. Tungkulin ko lamang po ito. Siya nga pala, may ipapagawa ako sa'yo. Putulin mo ang lahat ng uri ng suporta para sa Angkanlin. Halika. Dad, bigla na lang tinapos ng buong Fanghao Group. Lahat ng partnership natin sa Lin Group. Ano ba talagang nangyayari? Hindi ko alam. Ni hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong magtanong. Uy, RJ, nandyan ka na pala. Halika, kain na tayo. Ma, Dajish, Chan. Wala akong ganang kumain. Ayaw na lang diyan. Ah, anak, makinig ka nga sakin, kumain ka muna. Ano ba kasi talagang nangyari? Halos sabay-sabay na kinansela lahat ng kliyente ko sa law firm. Lahat ng kontrata. Bigla na lang ako naging katatawanan sa mundo ng abogasya. Ano ba kasi ito? Sa wakas, naipalayas na natin yung pamilyang malas. Ang plano namin magsaya-saya naman. Tapos, Pareho kayong nagkakaproblema ng kapatid mo. Siguradong may kinalaman. To sa Mayo Chamber of Commerce. Tatawagan ko nga. ang tinawagan ninyo ay kasalukuyang hindi maabot. Anong nangyayari? Walang silbi yan, Dad. Inawagan ko na sila kanina. Ni-block na nga nila ko. Ako rin. Ni hindi ko talaga sila makontak. Ganito na lang, Dad.
Puntahan ko mismo bukas, yung Marriott Chamber of Commerce. Iyak na isa lang, tong malaking di pagkakaunawaan. Pag nalinaw na yon, babalik din sa dati ang lahat. Naabot ng angkanlin. Ang tagumpay natin ngayon, dahil sa pagkandili ng Marriott Chamber of Commerce. Hanggang kaya nating maibalik ang partnership na ito. Handa ang angkanlin na magbayad ng kahit anong halaga. Naiintindihan ko, Dad. Kumain muna tayo. Halika, maupo ka. Tama si inay, tayo ay isang pamilya. Ngayon lang tayo nagkasama-sama muli. Huwag na ninyong isipin ang mga bagay na ikinalulungkot ninyo. Sige na, kumain na tayo. Heto. Magandang araw, may kagyat akong pakikipag-usap kay Chairman Zhao. Pakisabi lang po. Paumanhin. Napaka-importanting lakad ni Chairman Zhao ngayon. Pansamantala, hindi siya maaaring makipagkita sa sinumang biglaang bisita. Paumanhin, maaari ko ba magamit ang banyo? Naman, sir, nasa banda roon ang banyo. Siege lang po. Sage, salamat. Anong klaseng trabaho yan? Patawad, Chairman. Patawad po. Ayos lang. Daan lang ako ng banyo para ayusin to. Mauna na kayo sa itaas. Umalis ka na. Aba, sino ba to? Hindi ko akalaing isang araw lang ang lumipas. Isa ka ng janitress. Tama nga naman, nang umalis ka sa angkanlin, wala ka ng kwenta. Ano naman ngayon yung janitress? Kahit tagalinis ako, kumikita ako gamit ang sarili kong mga kamay. Mas mabuti pa kaysa sa pamilya mong puro mga parasito at linta. At isa pa, huwag mo na akong tawaging linman. Ako at ang angkanlin ay wala nang anumang ugnayan. Kaya mula ngayon, kahit anuman ang gawin ko, hindi na makikialam ang angkanlin sa buhay ko. Ay naku, ikaw na napakatapang. Puro ka na lang yabang. Darating ang araw, luluhod ka't magmamakaawa sa akin. Senyarito, nakabalik na po kayo. Itong mga gamit na ito, sa dalagita lahat yan. Anong gusto niyong gawin? Itapon na, naiirita ako sa tuwing nakikita ko yan. Sedge, kuya. Hoy! Nung gawin yun, aksidente. Nasira ni Xiner ang kontrata ni Kuya. Nagalit ng sobra si Kuya. Ikaw na bata ka. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga dokumentong to? Tito, hindi po ako yon. Hindi po ako. Hindi ikaw? Sino pa ba kundi ikaw? Sa pamilyang to, ikaw ang may pinakamakulit na kamay. Kuya, baka naman may misunderstanding lang dito. Hindi nagsisinungaling si Xiner. Ano? Ipagtatanggol mo pa siya? Kung ano ang puno, siya ring bunga. Mag-ina kayo, pareho lang kayo ng ugali. Kuya. Alam kong dahil to sa problema sa financing, Kuya. Kaya ka bad trip at sa amin ni Xiner ibinubunton ang galit. Para hindi na mag-alala si Kuya sa financing. Kahit nahihiya, nakiusap ako kay Uncle Zoo na tulungan ang Lin Group. Alam ko malaki ang 20 metro. Pero ang Lin Group, halos hindi na nito kaya. Wala na po bang paraan para mapakiusapan? Kumuha agad ng 20 metro sa Marriott at ininvest sa Lin Group. Ano? Pumayag ang Marriott Chamber of Commerce na mag-invest? At 20 milyon agad ang ipinasok nila? Sinasabi mong, nakuhang makuha ng kapatid ko ang perang to para sa atin? Kuya, sabihin mo nga, paano mo nakumbinsi ang Marriott Chamber of Commerce na ibigay sa akin ang investment na to? Ang totoo, kilala ko na noon ang presidente ng Marriott Chamber of Commerce. Di ba nahihirapan ang kumpanya ng pamilya natin kamakailan? Nasabi ko lang casually, di ko inasahang pumayag agad. Bakit hindi mo agad sinabi? Ikaw na ang pinakamalaking bayani ng pamilyang to. Naku kuya, pamilya naman tayo. Natural lang na tumulong ako. Wala kang ginawa kundi humilata. Pabuhat ka na, salot ka pa. Tingnan mo, tong si Chanchan natin. Sa isang iglap, nalutas niya agad yung malaking butas sa pera natin. Tara, sabihin mo kay kuya kung anong gusto mong kainin. Libre kita. Tara. Si Linman ang nakakuha ng investment para sa kin. Bei Chen, nakita mo ba si Chairman Zhao? Hindi ko nakita si Chairman Zhao. May iba siyang lakad ngayon.
Wala siyang pwedeng makausap na kahisino. Pero nakaschedule ako para bukas. Sigurado akong makikita natin siya bukas. Sage, pumunta ka ulit bukas. Kailangan nating solusyonan to agad. Para mapanatag na rin tayo. Iwala ako sa lakas ng Angkan Lin at naniniwala rin ako. Napapayag si Chairman Zhao na makipag-partner sa atin. Ito yung diary ni Manman. Tingnan mo rin. Maaring masyado lang tayong nagkulang sa pag-intindi kay Manman. Basahin mo nga ito. Baka sakaling magbago ang tingin mo sa kanya. Bakit ko babasahin ang diary niya? Walang utang na loob na mang-aagaw. Huwag kalimutan bukas. May importante pa tayong gagawin. Dad. Simula ngayon, si GNG Yiman, ang bagong chairman ng Marriott Chamber. Palakpakan natin. Huwag po kayong masyadong formal. Bago pa lang po ako rito. Kaya ako ang mas mangangailangan ng tulong nyo sa mga susunod na araw. Hello, may appointment ako kay Chairman Zhao ngayon. Pwede mo ba akong ipapaalam sa kanya? Sige po, maaari po ba kayong maghintay sandali dito? Sage. Balita nyo na ba? May bago raw presidente ang Marriott Chamber of Commerce. Babay raw yun at pababa na raw siya ngayon sa elevator. Babay. Tara, tingnan natin ng mabilis. Bilis. Baka hindi ito ang elevator na sinasakyan ng bagong presidente. Sige, hanggang dito na lang. Kaya ko na yung sarili ko. Presidente Zhao, may isang ginungong nagngangalang Lin. Nagka-appointment makipagkita sa inyo. Nasa waiting area siya ngayon. Presidente Zhao, mula ako sa Lin Group. Anong kailangan? Napakahalaga ng oras ko. Dati, magka-partner ang Marriott at Lin Group. Bakit po biglang nag-withdraw ng puhunan? Desisyon na po yan ng aming bagong presidente. Walang ibang pwedeng makialam. Ano, may reklamo ka? Hindi po. Nagtataka lang po ako. Bakit biglang naging ganito? Ano bang nangyari? Kailangan pa ba ng Marriott Chamber of Commerce na magpaalam sa bawat desisyon sa Angkan Lin? Hindi. Siyempre hindi. Ang ibig kong sabihin, kahit na bagong presidente, dapat may dahilan naman po. Ang desisyon ng bagong presidente, hindi kailangan ng paliwanag. Tama na. Huwag ka nang mag-aksaya ng laway dito. Umalis ka na. Presidente Zhao. Presidente Zhao. Lin Man. Man. Sabihin mo sa akin, kuya, yung mga nakasulat sa diary mo, totoo ba lahat? Totoo man o hindi. May halaga pa ba yun ngayon? Napakahalaga niyan. Noong pinalayas mo ako noon, hindi ganyan ang sinabi mo. At isa pa, pinutol ko na ang lahat ng koneksyon ko sa inyong Angkan Lin. Huwag na kayong manggulo sa buhay ko. Ganito na lang, Man. Umuwi ka muna sa ating kasama ko. Ipapaliwanag ko ng maayos ang lahat. Pagkatapos, bilang isang pamilya, pag-usapan natin ng maayos ang lahat. Hindi ko kayang abutin ang Angkan Lin, ubusin na. Ako ang nag-isang anak asawa dito. At ngayon, nagkukunwari kayong mabait. Sinong niloloko ninyo? Alam ni kuya na. Napakarami kong pagkukulang sa'yo. Kaya kung bumawi, may babalik ko ang lahat sa dati. Hindi ko kailangan ng kahit anong bayad pinsala mula sa inyong Angkan Lin. Man, kuya, alam ko na ang pagkakamali ko. Wala na ba talaga akong pag-asa sa puso mo? Aling Liu. Hindi pa ba tapos ang paglilinis ng kwarto ko? Pasensya na. Kuya, napakalaki kasi ng masyon natin. Mag-isa lang ako, hindi ko kaya. Kung ganoon, bakit napakabilis niyo maglinis noon? Dati kasi tumutulong ang manugang mo. Ngayong umalis na silang lahat. Ako na lang. Hay naku, itong pamilya ni Manman. Bigla-bigla na lang umaalis. Akala ko nagbibiro lang sila. Yun pala seryoso na. Dahil sa kanila, pati kwarto ko hindi ko tuloy magamit ngayon. Huwag mo naman silang salitain ng ganyan. Sa totoo lang, ang kanilang pamilya ay marami nang nagawa para sa atin. Hindi lang natin alam. Kadalasan, tayo pala ang nagkakamali at mali ang paghusga sa kanila. Kuya, bakit sa kanila ka na naman kumakampi? Wala naman silang ibang alam gawin kundi ang maglinis lang dito. Di ba? Kalimutan na ba kung paano nila? Pinahirapan si Chan noon? Kailangan kong ayusin ang galit ni Yuchen kay Linman. Hindi na ito pwedeng magpatuloy pa ng ganito. Wala na. Kailangan ko ng kumilos. Kuya manood tayo ng scene. Chan, tamang-tama ang dating mo. May sasabihin sa iyo si Kuya Da. Ano yun, kuya? Parang ang bigat naman yata. Chan, pinaplano kong papuntahin ulit dito. Ang pamilya ni Linman para dito na ulit manirahan kasama natin. Kuya, tuluyan ka na ngang nasisiraan ng bait.
Sige, kuya, pag ako. Sakto, namimiss ko na rin si Sinner. Mahirap ang buhay ni ate at ng pamilya niya sa labas. Sa tingin ko, namimiss na rin nila tayo. Miss? Anong miss? Huwag kang makinig sa kalokohan ni kuya. Nakalimutan mo na ba kung paano kanila? Inapi noon? At saka, sila naman itong kusang umalis. Wala na tayong kinalaman doon. Pero, Anong pero? Wala nang pero. Kasalanan nila yan. Pinili nila yan. Six na, tigilan na yan. Manood na lang tayo ng scene. Bechen, kumusta na yung sa Marriott Chamber of Commerce? Pumunta ako kahapon. Sabi ni Chairman Zhao, may bagong chairman na ang Marriott Chamber of Commerce. Lahat ng desisyon, galing sa bagong chairman. Bagong chairman? Bakit biglang may lumitaw na bagong chairman? Wala bang sinabing dahilan si Chairman Zhao? Walang sinabi. Dahil makulit ako sa pagtatanong. Pinalayas niya ako. Kaya naman pala, yung biglang pag-pull out ng puhunan ng Marriott Chamber, kaya pa naman ng Lin Group of Companies sa ngayon. Pero kapag tumagal, hindi na natin alam. Nakakapagtaka talaga. Nung nawala yung testing Linman na yun. Ba't ang dami tuloy sumulpot na problema? Tay, sa totoo lang, hindi namin naintindihan si Manman. Huwag na natin siyang pag-usapan. Bukas, buong pamilya tayo. Pupuntahan ang bagong chairman. Basta pumayag siya. Tatanggapin ng Angkan Lin lahat ng kondisyon niya. Tay, sa tingin ko, tama na yan. Gabi na. Matulog na tayo. May importante tayong gagawin bukas. Tay, yung isip mo, puro na lang kumpanya. Yung tungkol kay Manman. Sa susunod na lang natin pag-usapan. Hoy, bawal ang mga walang kinalaman dito. sino ka ba para pigilan kami? Papasukin mo kami agad. Hindi mo ba alam? Na kami ang pinakamalaking partner ng Marriott Chamber of Commerce. Manong Guard, may importante lang kaming sasabihin sa chairman. Pakisuyo, pagbigyan mo na kami. Matagal na magkatuwang ang Lin Group at Marriott Group. Pakisuyo, pagbigyan mo na. Tingnan mo nga, Tongtu, umalis ka na riyan. Hindi mo ba alam na ako ang pinakapinagkakatiwalaan ng chairman nyo? Paano niya ako hindi papapasukin? Utos ng boss, bawal pumasok ang mga taga-Angkan Lin, kahit aso. Bakit? Sinong aso? Anong pinagsasabi mo? Huwag kang uminit, huwag mong patulan. Sige, palayasin nyo na sila. Huwag mo akong galawin. May high blood ako, sugar, at cholesterol. Linman, anong ginagawa niya rito? Aba, napakasama mong anak. Anong ginagawa mo dito? Ano pa nga ba? Sinundan niya tayo, di ba? Huwag mong sabihin yan tungkol kay Manman. Siya ngayon, ang totoo, isa siyang janitress dito. Ha ha ha, janitress. Akala ko ba, may ibubuga ka? Nang umalis ka sa Angkanlin, wala ka palang kwenta. 8. Bakit ka nandito? Hingi ka ng tawad kina mama at papa, at kina kuya. Malambot ang puso nila. Siguradong pakatanggapin ka nilang muli. Umuwi. Hindi ko tahanan yon. At saka, huwag mo na alamin ang ginagawa ko dito. Pero kahit paano, hindi ako pinalayas na parang aso. Anong sinabi mo? Ikaw na walang utang na loob na lintik na to. Binuhay ka namin sa Angkan Lin ng matagal. Isa kang hamak na janitress. At nagmamalaki ka pa? Ate, sumama ka na lang sa amin pauwi. Nami-miss na namin kayo ng bayaw mo. Ate, ikaw na lintik na to, si bayaw. Noong napangasawa ka niya, talagang lugi siya. Bakit kaya? Ganito na lang. Ipagkaloob mo na lang sa akin si bayaw. Gagawin ko siyang mayaman at masagana habang buhay. Ikaw, napakasama mong anak. Naglakas loob ka talagang. Sampalin ang kapatid mo sa harap namin. Galit ka? Manman, umuwi ka muna kasama si kuya. Lahat ng ito, kaya kong ipaliwanag ng maayos. Sinabi ko na kahapon, pinutol ko na ang ugnayan ko sa Angkanlin. Mula ngayon, huwag na ninyo akong tawagin Linman. At para sa'yo, isa kang napakahusay na aktres. Sana'y magpatuloy ka sa pag-arte. Gusto kong makita kung gaano katagal mananatiling bulag ang mga Lin. Umaarte? Anong umaarte? Mama, hindi ako umaarte. Naniniwala si mama sa'yo. Hindi ako maniniwala sa sinasabi ng lintik na yon. Ang totoo, si Manman, hi, Chan, hindi ba't nabanggit mo na pinapaboran ka noon ni Chairman Zhao? Tingnan mo nga, kung magagamit mo ang iyong mga koneksyon para mahanap ang bagong chairman at malutas ang problemang ito. Sige po, Dad, huwag kayong mag-alala. Hahanap ako ng paan para malutas ito. Umuwi muna tayo. Sige. Alam mo, kuya, kamakailan lang. Bakit bigla kang kumakampi kay Linman? Nakalimutan mo na ba kung paano niya pinahirapan si Chan noon? Hindi ako sang-ayon na tanggapin siya ulit dito. Napakalaki ng pagkukulang natin kay Manman. Ito ang diary ni Linman. Basahin mo. Diary? Sino matinong tao ang nagsusulat ng diary? At isa pa, may magsasabi ba ng totoong nararamdaman sa diary? Linman, wala ka bang gagawin sa anak mo? Tito, hindi ko po sinira yan.
Yan ang regalo para sa ika-18 kaarawan ng pangalawang batang master. Napakahalaga niyan. Dapat pinigilan ko na siya. Pero pinilit niyang pumasok sa kwarto ng pangalawang batang master para maglaro. Tama na yang galit mo. Bibilhan kita ng bago. Itong huli, pinunit niya ang dokumento ni Kuya. Ngayon naman ito, malay mo kung anong kapahamakan pa ang susunod na mangyari. Kapag kumalat ito, isipin ng mga tao na wala tayong modo sa angkalin. Kuya, Sinabi ni Sir Erkan ng umaga na si Tayan Tian ang nakabasag ng modelo. Pero ngayon, sinasabi ni Kuya na si Xin Er daw ang nagtapon. Pero bagong dating lang si Tayan Tian. At pamilya tayo. Ayoko magkaroon sila ng alitan. Baka sa susunod ko na lang ipaliwanag sa kanila. Totoo ba ito? Sariling diary ito ni Manman. Walang dahilan para magsinungaling siya rito. Pero, sabi ni Aling Liu, ang pagkukulang natin kay Manman ay napakalalim at napakalaki. Alam kong napakaliit ng pag-asa, pero basta makuha lang natin siya, may pag-asa tayong maabot ang tuktok ng industriya. Anong klaseng kliyente to? At napakahalaga para kay Edge. Si Edge na ganito kasipag at katalino. Kailangan ko siyang tulungan talaga. Dapat sinabi mo agad na may koneksyon ka sa Marriott Chamber of Commerce. Selyado na ang partnership natin. Ayos yan. Boss Wang, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko sasayangin ang tiwala mo sa akin. Tian-chan, paano mo na naman nagawa yan? At ako tulungan sa isang malaking bagay. Ngayon pati ako natulungan mo sa mga kliyente. Iba ka talaga. Oh, tingnan mo tong si Tian-chan natin. Ay lang nakabalik, pero ang laking tulong na ang naibigay sa atin. Di tulad ng iba diyan na tambay lang sa bahay at batugan. Urge, wag mo namang sabihin yan kay At. Pamilya tayo, di ba? Ang buti-buti niyo sa akin, kaya natural lang na tumulong ako. Hi. Minsan, hindi ako maintindihan ni Edge. Pero okay lang. Basta lang umangat pa ang karera ni Edge. Sulit na ang lahat. Bilis ang pamilya. Ang tiwala ni Edge. Kung yan ang kapalit ng hindi pagkakaunawaan, sige na lang. Pero, kaya ba talaga ni Manman na tulungan tayo ng ganito kalaki? Ang hirap din kasing paniwalaan. Malamang, maraming sakripisyo ang ginawa ni Manman. Palang matulungan tayo. Hindi ito pwede. Puntahan natin siya para malaman ang totoo. Sige, sasamahan kita. Uy, mga taga-angkalin ba kayo? Wala na ba kayong katapusan? Bakit ba kayo nangungulit ng ganyan? Hindi kami ganyan. Hinanap namin ang janitor na yung ngayong araw na to. Dati yung presidente. Ngayon janitor naman. Alis na kayo, alis na. Walang hinahanap kayo dito. Papasukin mo kami. Manman. Manman. Totoo ba ito? May halaga pa ba kung totoo o hindi? Kailan ba kayo naniwala sa kahit anong sinabi ko? Importante ito sa amin. Sige, maghanap tayo ng lugar, umupo at mag-usap ng maayos. Tungkol sa nangyari noon, handang bumawi sa iyo si Urge. Ang pag-alis ko sa angkalin ay panalo na para sa inyong dalawa. Pwede bang? Tigilan niyo na ako ng paggugulo mula ngayon? Layas? Manman. Kahit totoo pa ang nakasulat diyan. Ano bang pinagmamalaki niya? Pasok. Simple lang din Chamber of Commerce. Ang relasyon sa negosyo sa atin. Lumaki ang butas sa pananalapi. Tingnan kung pwede. Gamitin pa samantala ang pondo ng bagong proyekto. Hindi pwede. Ang bagong proyektong ito ang susi sa susunod na antas. Ng ating grupo ng kumpanya, hindi talaga pwedeng galawin. Pero kung hindi natin lulutasin ang problema sa pera, malaki ang posibilidad na mabangkarot ang grupo natin. May kontak na, usap tayo sa Marriott. Sandali lang, maghintay tayo. Tian-chan, sa pagkakataong ito, kung ang Lin Group of Companies natin ay malalampasan ang krisis na to, sa'yo lang tayo asa. Hoy, Sister Bay, nasaan na kayo? Sister Tian-Tian naman, wala ka na dapat ipag-alala sa akin. Nandito na kami sa baba. Maghanda ka na para salubungin kami. Ayos. Sister Bay, reyna nga ng koneksyon, nahanap ang presidente. Sinabi na ni Dad, handa kami magbayad ng kahit anong halaga. Maniwala ka sa akin, makukuha rin natin siya. Sister Bay, halika, ipakilala kita. Siya nga pala, ang bagong presidente ng Marriott Chamber of Commerce natin. Dito po tayo. Madam President, ito po ang inihanda kong 1 milyon para sa inyo. Maliit na halaga lang po, tanda ng aking paggalang. Sinabi na ni Xiaobay, ikaw ang prinsesa ng Lin Group. Pumunta ako rito para bigyan ng mukha si Xiaobay. At saka, bagong upo pa lang ako sa Marriott Chamber of Commerce. Di ko pa kayang i-favor openly. Naiintindihan ko.
Naiintindihan ko po, ang Lin Group namin, may experience na sa Marriott Chamber. At naging napakaganda po ng samahan namin. Ang pakay po namin ngayon ay upang mapabuti ang relasyon. Basta mapabuti lang po ang relasyon. Handa pong magsakripisyo ang buong Angkan Lin ng anumang halaga. Ganun. Nagpaplano kami sa City Center. Ang bagong proyekto, kailangan 20 metropondo. 20 milyon? Ganoon kalaki. Bakit? Ayaw ba ng Lin Group of Companies nyo? Marami pong nakapilang gustong makipagtulungan sa amin. Kung hindi nyo po kayang ilabas ang perang yan, sa iba na lang po kami tatawag. Hindi po yon ang ibig naming sabihin. Pumapayag po kami. Susundin po namin kayo anuman ang mangyari. CJ, sa muna. Tagay, para sa inyo. Tay, tingnan nyo. May imbitasyon ako sa bidding ng Fanghao Group. Imbitasyon sa bidding. Anak, ikaw talaga ang nagpapasaya sa akin. Iba pa rin talaga ang kadugo kaysa sa ampon. Isang bagay na hindi namin magawa ng buong pamilya, nagawa mo. Wala po yun. Dahil lang po sa inyo pagbalik ko. Kayo po ni Itay, Inay, at ng mga kuya ko ang nagturo sa akin. Chan, huwag ka nang magpakumbaba. Hindi matatawan ang papel mo para sa Marriott Chamber. Anong sports car ang gusto mo? Ibibili kita sa susunod na buwan. Ang kumpanya ko, bumalik na sa pagiging namumuna sa industriya. Chan, gustong-gusto mo yung relong iyon, di ba? Ibibili na kita ngayon din. Ay, hindi na po kailangan. Ito po ang dapat kong gawin. Ngayon, panatag na ang loob kong ipaubaya ang Lin Group of Companies. Ay Chan para pamahalaan. May mas mahalaga pa tayong gagawin. Halina kayo sa bulwagan. Hoy, hindi pa ba kayo tapos? Mahalagang araw ng Marriott ngayon. Kung di kayo alis, mapipilitan na ako. Subukan mo. Imulat mo ang mga mata mo at tignan mo ito ng mabuti. Ikaw na mapangmata at mapagmaliit na nilalang. Ngayon, maaari na ba kaming pumasok? Di ba bawal pumasok ang Angkan Lin at aso? Daday, pwede ko bang kainin ito? Siyempre naman. Lahat ng ito ay sa atin. Kumain ka ng kahit anong gusto mo, Sinner. Tangtingin. Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Huwag kang malakas. Gusto mo bang malaman ng lahat? Ang mga kahihiyan ng Angkan Lin natin? Bayaw, anong ginagawa ninyo rito? Na-miss ko kayo ni Sinner. Kinyin. Kasama mo si Manman na dumating, hindi ba? Nasaan siya? May sasabihin pa ako sa kanya. Nga, nasaan si Manman? Tama na, igilan nyo na ang pagbanggit sa kanya. Ang maliit na yagit na yon, isa lang siyang hamak na tagalinis. Anong sadya ninyo rito? Nay, Tay, huwag ninyong ganyanin si Manman. Igilan nyo na ang suwail na iyon. Naiintindihan nyo ba? Sinner, huwag na natin silang pansinin. Si Momiko ang nagsabi sa amin ni Daday na pumunta rito. Ang Momiko ay ang bagong presidente ng Marriott Chamber of Commerce. Kayo dapat ang umalis. Hahaha. Ang anak naming si Chantian. Bagong presidente ay nakasalo na. Hampas lupang yun. Bakit hindi namin alam? Aba, kung siya man ang presidente. Sa tingin ko, malapit na ring magsara itong Marriott Chamber of Commerce na ito. Nay, Tay, mga bata ay hindi nakakaalam sa kanilang mga sinasabi. Huwag kang magsinungaling, Sinner. Kahit gusto mong ipagtanggol ang mama mo, dapat alam mong ang bagong presidente ay si Yeman. Hindi ang mama mong si Linman. Kayong mga masasama. Hindi ako nagsisinungaling. Ang mama ko ang presidente. Sinner, kailangan na nating pumunta sa FE section. Mama, sabi nila masama kang babae. Sabi ko ikaw ang nagpapunta kina Papa dito, pero hindi sila naniniwala. Sabi nila sinungaling daw sa Finer. Naiintindihan ko, Sinner. Mauna na kayo ni Papa. Bahala na si Mama dito. Sige na. Ikaw, napakawalang hiya mong anak. Imulat mo ng mga mata mo at tingnan mabuti. Inimbitahan tayo mismo ni Presidenteng Yeman. Inimbitahan kayo ng bagong presidente. At bakit hindi ko alam? Malaking araw ito para sa Marriott Chamber of Commerce. May mukha ka pang magpakita dito. Eh wala ka namang kwenta. Huwag nyo naman siyang ganyanin. Pamilya pa rin natin siya. Wala siyang iba kundi isang hamak na janitress. Oh, sigurado akong nandito siya. Para maglinis ang venue. Hahaha. Nitong nakaraang araw lang, kumain ako kasama ang bagong presidente. Bilang iyong nakababatang kapatid. Kung may kailangan ka, ete, sabihin mo lang. Tingnan mo yung kapatid mo na sinaktan mo pa noon. Pero heto siya. Gustong-gusto ka pa ring tulungan. Baka naman naloko lang siya ng sinungaling. E di, congrats sa'yo. Ek, Para sa negosasyong ito ng Marriott Chamber, naghanda ang daddy ko. ang 20 milyon. 20 milyon yan. Napakagaling kasi ni Chan. Kaya kahit magkano, handang ibigay ni Daddy. 20 milyon? Laking halaga naman yan.
Ang tatanga-tanga nila, naloko na nga. Pinabibilang pa ang pera ng naloko sa kanila. Binibini, malapit na ang oras. Maaari na po kayong magbihis. Pero isang maamong paalala lang. May mga bagay na sadyang hindi para sa inyo at hindi magiging sa inyo. Kung masyadong malaki ang inyong inaasahan, lalong magiging matindi ang inyong pagkabigo. Anong ibig mong sabihin? Ano pa ba nang ibig niyang sabihin? Pui. Mapa, humanap muna tayo ng maupuan. Chan, hanggang ngayon, hindi pa nagpapakita ang bagong presidente. Sabihan niyo ako pag dumating na ang bagong presidente mamaya. Sage po, Dad. Tara na. Hindi ba tayo ang internal partner ng Mario Chamber of Commerce? Bakit napakalayo ng pwesto natin? Siguro po, para mas madali tayong makakilos ito sa may banda na to. Di ba malapit sa Islo? Para madali tayong umakyat sa stage mamaya. Kaya naman pala, taga Mario Chamber of Commerce talaga. Napaka-considerate. Tingnan nyo yung dalawang yan. Ba't sila nakaupo sa yay section? Hindi ba nakapuslit lang yung mga yan? Paano sila napunta sa yay seat? Di ba dapat ang yay seat ay para sa bagong chairman? Lin Chan, ano ba talagang nangyayari? Ma, posible kayang si Linman na mismo ang bagong chairman? Impossible. Nakipag-dinner na ako sa bagong chairman. Nag-usap na kami ng negosyo. At saka, yaman ang pangalan ng bagong chairman. Public information na yan. Paano magiging si Linman yan? Ama si Chan. Mukha namang halatang halata sa dalawang yan, na hindi sanay sa magarang okasyon. Nakita lang nilang may bakanteng upuan, umupo na agad. Yuchen, papuntahin mo nga yung dalawang yan dito. Puro na lang sakit ng ulo ang binibigay ng pamilyang to sa akin. Bilisan mo. Baka madamay pa tayo. Magandang gabi sa inyong lahat. Pahintulutan niyo po akong ipakilala. Ang bago nating pinuno sa Fanghao Group. MS Yiman. Masisira ba nito ang partnership natin sa Marriott? Hindi pa na kontento ang walang hiya to sa panggugulo sa event. Pati ba naman, ang partnership natin sa Mario Chamber of Commerce gusto niyang sirain. Waslin, di ko akalain na ang anak nyo ay may ganyang klaseng tagumpay. Huwag nyo kaming kalilimutan ha. Ikaw, walang hiya kang anak, bumakatagyan ngayon din. Ito ba ang lugar para manira ka? Chairman Zhao, nag-amok lang po ang anak ko. Sana po ay mapagpresensyahan ninyo siya. Anong problema ng mga Lin? Hindi ba siya ang bagong chairwoman? Mukhang ganoon na nga. At saka, Yiman daw ang pangalan ng bagong chairwoman, hindi Lin. Huwag mong sabihing nagpapanggap lang talaga siya. Pati ang chairman ng Mario Chamber of Commerce, nagawa mong panggapan. Ikaw, Lao Zhao, ito ang teritoryo ko. Sino ba talaga ang gumagawa ng gulo dito? At ilang beses ko nang sinabi sa inyo, hindi na Lin ang apelyido ko ngayon. Eh ano na ngayon? Mahigit 20 taon kitang pinalaki. Ganyan mo ba ako susuklian? At isa pa, nakita na raw ni Lin Chan ang bagong chairwoman. Ano pang pinapanggap mo? Lian Chan, ikaw na ang umakyat dyan at hilahin mo pababa. Lin Man, isa ka lang tagalinis. Hindi ito ang lugar kung saan pwede kang manira. Bumaba ka na. Lumuhod ka agad at humingi ng tawad. Tutulungan kitang magpaliwanag. Tama, di ba? gusto kong makita kung sinong may tapang na galawin ang bagong chairwoman. Ano? Siya ang bago ninyong chairwoman? Siya ang chairwoman. Paano nangyari yun? Impossible. Nakipagkainan na ako sa chairwoman nila. Binigyan ko pa siya ng 1 milyon. Paano magiging si Lin Man yun? Tumahimik ka na. Hindi ba namin kilala ang bago naming chairwoman? Kailangan pa bang kayo ang magturo sa amin? Sa tingin ninyo, ganoon na lang ba kadaling apihin ang Marriott Group? Sabi nang sa inyo, ang mama ko ang bagong presidente. Ayaw niyo namang maniwala. Ang tigas ng ulo niyo, kesyo sinungaling daw ako. Salamat, baby. Hatid mo muna siya sa baba para makapagpahinga. Magandang araw sa inyong lahat. Yaman, ang mga bidding project ng ating Marriott Chamber of Commerce. Patas at walang kinikilingan. Mag-ingat sa mga manloloko. Ang panalo ay Hongsheng Group. Inaanyayahan ko pong umakyat sa entablado ang kinatawa ng Hongsheng Group. Nakakatawa talaga itong pamilyang Lin na ito. Anak na pala nila mismo ang bagong presidente. Naloko pa. Tunay na isang malaking kahihiyan. Balita ko, hindi naging maganda ang trato nila sa panganay na anak. Kung ganoon, mukhang wala ng patutunguhan ang Lin Group of Companies. Impossible. Paano siya naging bagong presidente? Siya nga. Sino ang bagong presidente? Ano bang ibig sabihin ng kalokohang ito? Ikaw, wala kang kwentang anak. Magsalita ka. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't nakausap mo na ang bagong presidente? Mukhang niloko nga si Chan Chan.
Nasa iyo naman ang numero ng presidente, hindi ba? Tawagan mo na agad. Paumanhin, ang numerong inyong tinatawagan ay kasalukuyang naka-off. Totoo na yata, naloko ako. Ikaw talaga. Pa, Pa, okay lang po kayo? Tumawag na kayo ng ambulansya. kailangan iwasan ang stress. Nasaan si Lin Chan? Sa ganitong kalaking gulo, sa tingin mo ba makakatakas siya? Bakit palaging si Tian ang binabanggit niyo? Hindi naman niya sinasadya. Nalinlang din naman siya, hindi ba? At isa pa, anong magagawa niya kung nandito siya? 20 milyon, iyon na ang huling pag-asa ng Angkan Lin. Sobra ang pagmamahal, sumisira sa anak. Magpahinga na muna kayo. Kuya, anong gagawin natin sa sitwasyon ni Manman? Sa tingin ko, kailangan nating humingi ng tawad sa kanya. Hindi lang si Manman, pati na rin sila Kingin at Sinner. Kailangan nating humingi ng kapatawaran sa kanilang lahat. Ikaw, suwail na bata, anong ginawa mo? Ite, nagkamali ako. Hindi ko alam na mga maluloko pala sila. Hay naku, Laolin, sinabi ko na nga ba? Hindi sinasadya ni Chan Chan yun. Tigilan mo na ang kaisip yan. At isa pa, nalugi tayo ng 20 metro. Wala na. Ayong dalawa, mga walang hiya kayo. Mga sakit sa ulo. 20 metro. Alam nyo bang ibig sabihin? Laolin, ala ka na bang katapusan? Yan, huwag mo siyang pansinin. Tara na, umalis na tayo. Lumayas. Lumayas kayo sa paningin ko. Itay, nangyari na ang nangyari. Huwag na tayong magsisihan. Ang isipin na lang natin ay kung paano ito ayusin. Paano ayusin? Tapos na. Tapos na ang pamilya nating Laolin. Lubog na tayo. Itay, puntahan natin si Manman. Pinutol na niya ang relasyon sa atin. Itay. Itay, magpahinga muna kayo ng mabuti. Noong una, hindi pa tayo sigurado kung si Manman nga ba ang may gawa nito. Kasi base sa ugali niya dati, pa ang hindi niya kayang gawin. Ang mga bagay na yon. Pero ngayon, pagkatapos ng bidding, malinaw na ang lahat. Noong una, tiyak na si Manman ang gumamit ng napakalakas na koneksyon para tulungan tayo. Ganito na lang, pumunta tayo kay Manman bukas at humingi muli ng tawad. Mga kuya, may kailangan ba kayo? Asawa, umalis na tayo. Manman, Mahal, baka naman pwede makinig muna tayo. Sa sasabihin nila, at the end of the day, binuhay ka ng Angkan Lin sa loob ng 20 taon. Sige, masusunod ang asawa ko. Ano ba talagang kailangan nyo? Manman, ang mga kuya mo ngayon ay taos-pusong naparito para humingi ng tawad. Manman, alam namin na nagkamali talaga kami. Kuya, patawad sa buong pamilya nyo. At lalong-lalo na sa asawa mo at kay Sinner. Hindi ba kayo nag-iisip? Nakakatawa ang mga sinasabi nyo. Kaya nyo akong balikan dahil presidente ako ng chamber. Sa inyo na lang ba lahat ng swerte sa mundong ito, ang kanlin? Tapos na ang nangyari noon, huwag na nating balikan. At pagkatapos nito, pakiusap, huwag na kayong manggulo pa sa amin. Manman, hindi kami pumunta rito dahil ikaw ang presidente ng Marriott Chamber of Commerce. Kundi, kami mga kuya mo ay talagang nagsisisi na. Wala na ba talagang kapatawaan para kay kuya? Si Itay, dahil dito, na ospital na. Sana maawa ka man lang sa kanya. May kinalaman pa ako dyan. Akong si Yaman. Ay tuluyan ng pumutol ng ugnayan sa inyong ang kanlin. Manman, alam na talaga naming mali kami. Umuwi ka sa akin, kuya. Babalik kuya, lahat ng pag-ulang. Ko sa'yo noon, ha? Sa tingin mo ba, ganyan-ganyan na lang ako kagaling makuha sa munting konsuelo? At ikaw, Lilian, alam niyo ba talaga kung ano ang mga ginawa ng babae niyan? Tiyak na nagtataka kayo. Bakit lagi nakakihiyay? Si Lintian sa tuwing magsasalita siya. Tingnan niyo tong mabuti. Wala akong ginawang kahit anong masama laban sa Angkanlin. Malinis ang konsensya ko sa inyong Angkanlin. Manman? Anong ibig sabihin nito? Hindi ko rin alam. Pero kung ginawa to ni Manman, may rason siya. Hawakan mo muna yan. Sa bahay na tayo mag-usap. Ito yung usapan ni Lin Chan. At ni Mama Liu, pati mga bank transfer. 50 milyon ang transfer. Kaya naman pala, noong nagkamali ang pamilya ni Manman dati, laging si Mama Liu ang nagtuturo sa kanila. Niloko tayo. Sigurado ako. Huwag na ito, si Mama Liu. Pa magpaliwanag. Mama Liu. Mama Liu. Senyorito, segundo senyorito, bakit po kayo nagmamadali? Mama Liu,
May itinatago ka ba sa amin? Senyorito, segundo senyorito, isinusumpa ko po, wala akong itinatago sa inyo kapag nagsisinungaling ako. Magpakidlat at tamaan ako ng kidlat ngayon din. Tingnan mo muna yan bago ka magsalita. Pick yan. Hindi ako yan. Ang mga ebidensyang ito ay galing sa Mario Chamber of Commerce. Anong antas na nila at anong antas mo? Kailangan ka ba nilang siraan? Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Kailan mo aminin? Senyorito, segundong senyorito, totoo po lahat yan. Magsalita ka. May iba pa ba kaming hindi alam? Opo, nagbigay ako ng keking testimonya. Pero pinilit po ako ni Miss Lin Chan. Sabi po niya kapag hindi ko ginawa, sasantehin niya ako, ipapahamak pa ako. Kaya tuwing binibigyan niya ako ng pera, ginagawa ko. Kuya, bakit nakaluhod si Mama Liu? Anong nangyayari? Lin Tian, ilang taon ka na sa Angkanlin? Alam mo sa puso mo kung paano ka namin ituring ng maayos. Bakit mo pa ginawa to? Bakit mo kami niloko? Kuya, ano bang pinagsasabi mo? Hindi ba't naloko lang naman ako ng pera? At di ko naman sinasadya. Kailangan ba talagang palakihin niyo ang maliit na bagay na to? At ginagawa ko na ang lahat para may tama to. Enyo naman. Lin Tian, hanggang kailan mo kami balak lokohin? Umamin na si Mama Liu. Kailangan pa bang sampalin ka ng katotohanan bago ka umamin? Tingnan mo to. Paano nangyari ito? Itong mga transaction records at chat logs. Hindi ba dinelete ko na lahat yun? Oh, Sage Chanchan. Paki-explain mo nga ito sa amin? Kuya, hindi ko maintindihan ang sinasabi ninyo. Lahat yan gawa-gawa lang. Wala talaga akong alam. Silin man na naman yan sigurado. Siya ang naghasik na intriga laban sa akin. Hala, senyorita, nandito na ang ebidensya. Hindi matatago ang katotohanan. Aminin na lang natin. Noong ginagawa ko ang mga bagay na ito, alam kong darating ang araw na to. Tumahimik ka. Kailan kita inutusan? Wala akong alam. Tiyak na. Niloko kayong lahat ng linman na yun. Lin Tian, tingin mo ba sa akin bata pa para maloko? Presidente na ng chamber si Linman. Ano ka ba sa paningin niya? Makes effort ba siyang sirain ka? Hanggang kailan mo kami lolokohin? Ginagawa mo kaming tanga. Sinaktan mo ako. Dahil sa babaeng yun, sinaktan mo ako. Alam ko na. Tiyak na dahil yan kay Linman. Dahil lang naging presidente siya ng Mario Chamber. Kaya sumisipsip na kayo sa kanya. Mas pinaniniwalaan niyo siya. Higit sa akin. Anong sinasabi mo? Huwag mo kaming idamay sa klase. Tulad mong hindi marunong lumugar. Si Manman ay kasama namin sa isang bubong sa loob ng 20 taon. Akala mo ba? Mapapantayan yun ng isang tulad mong bigla na lang sumulpot? Pamilya. Kayo na nagsabi na siya ang impostor. Na ako ang tunay ninyong kadugo. Ngayon, isa-isa kayong naglalabas ng tunay na kulay. Pera-pera lang yan. Nagamali lang ako. Kailangan nyo talagang lumuhod sa pagsipsip. Anong karapatan nyo? Nakalimutan nyo na ba? Sino ang nagtaboy kay Linman? Hindi ako. Kayo yun. Kayo mismo ang nagtaboy kay Linman. Kayong lahat. At ngayon ako pa ang sisisihin ninyo. Itinaboy ko ba si Linman? Ha? Gumamit lang ako ng konting diskarte para makuha ang pagmamahal ninyo. Mali ba yun? Ang gusto ko lang naman ay ang pagmamahal ninyo at ni inay at ni itay. Ang tunay na nanakit kay Linman ay kayo. Dahil sa kawalan nyo ng tiwala, nasaktan siya ng labis. Kaya siya umalis ng bahay. Kung hindi dahil sa paluloko mo sa amin, hindi namin gagawin yun kay Manman. Ngayon, dapat managot ka sa amin. Wala akong ginawa. Bakit ako mananagot? Anong ibig niyong sabihin? Ibig niyo bang ilipat sa akin ang lahat ng sakit na idinulot niyo kay Linman? Kayo talaga, mahal kong mga kuya. Inaamin ko, marami akong nagawang mali noon. Sorry sa nangyari kay Manman, pero kung magmamatigas ka pa rin ng ulo, wala kaming choice kundi ipapulis ka. Aba, senyorita. Aminin mo na, ayokong makulong. Ikaw ang nag-utos nito sa akin dati. Hindi mo pwedeng talikuran na lang ako ng ganito. Huwag mo kong dinudungisan ng putik. Yaya Liu! Yaya Liu! Yaya Liu, okay ka lang. Anak ka ba talaga ng tao? Humanda ka sa kulungan. Kuya, hindi ko sinasadya. Inaamin ko, binigyan ko ng konting pera si Yaya Liu. Pero gusto ko lang naman makuha ang pagmamahal nyo. Sige na nga. Ako ang may kasalanan. Hihingi ako ng tawad kay Ate Manman. Nai-transfer ko na ang pera. Gawin mo na agad, malinis. Opo, senyorita. Sa akin ka ba naman mag-alinlangan? Sisiguraduhin kung hindi ka madadamay. Lintik na Linman yan. Akala mo kung sino porket naging presidente ka. Wala na akong magagawa sa'yo. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong sa kamay ko mismo babagsak ang katawan mo.
Paano nangyari ito? Yung mga dokumentong to, sigurado ba? Kumpirmado ba, Dad? Mismong si Linman ang nag-imbestiga. Nakuha na namin ang mga ebidensya ng krimen ni Linchan at Yaya Liu. At inamin mismo ni Linchan ang katotohanan. Ang masakla pa, pagtakpan ang sarili. Inuntog ni Linchan ang ulo ni Yaya Liu sa pader. Nasa ICU pa siya ngayon. Ayon sa doktor, ang pinakamagandang pwedeng mangyari, magiging gulay na lang siya. Ako, si Lin Yonghong. Anong kasalanan ko sa past life? Bakit halimaw pa ito? Hi, Man. Napakalaking pagkakamali namin sa'yo. Sarili nating anak siya. Paano niya nagawang gawin yun? Paano niya nagawa yon? 20 mahigit na taon ko ring nakasama si Manman. Pero sa huli, ako mismo ang nanakit sa kanya. Napakasama ko. Ma, lahat tayo may pagkakamali dito. Sa bagay na to, kami ng mama mo ang pangunahing dapat managot. Kailangan nating mahanap si Manman at humingi ng tawad sa kanya ng personal. Sige, sabay-sabay tayong pumunta. Huwag na kayong sumama. Sapat na kami ng mama mo. Dito lang kayo sa bahay. Makinig kayo, nurse. Nurse, gusto ko nang lumabas ng ospital. Pasok. Miss, maghapon nang nakaluhod sa labas ang mag-asawang Lin. Palayasin mo na sila. Teka. Bigyan mo sila ng makakapal na damit. At mainit na tubig. Munting pulubi, batang iyakin, kawawang walang may gusto sa'yo. Munting pulubi, batang iyakin. Munting pulubi, batang iyakin. Anong ginagawa ninyong mga yan? Oh, bata, bakit ka umiyak? Nasaan ang mga magulang mo? Halika. Sakto, kailangan namin ng anak na babae sa pamilyang Laolin. Simula ngayon, ikaw na ang magiging anak ng pamilyang Laolin, gusto mo ba? Buhatin kita ni Daddy. Ay, may anak na rin kaming babae sa pamilyang Laolin. Ana. Aba, ang ganda-ganda naman ng tiyan natin ngayon. Ginoong Lao, Ginang Lao, handa na po ang hapunan. Halika na, kumain na tayo. Umupo ka na. Man. Tingnan mo, bagong salta pa lang si Chantian sa bahay natin. Medyo ilang pa siya sa mga bagong mukha. Iha, heto ang pera, sa labas ka na lang kumain, ha? Tian, halika na rito at kumain na. Aba, halika na, kumain na tayo. Kunin mo lang ang kahit anong gusto mo. Ha? Hihi. Halika, dagdagan pa natin yan. Masarap to, ito ang kainin mo. Subukan mo itong hipon. Kain ka ng mushroom at itong sariwang lobster. Lahat ng ito, sayo na. Sige pa, kumain ka pa. Senyorita, labis akong nagingit-ngit sa ginawa sa inyo ng mga Lin. Buong puso akong sumasang-ayon nang iwan ninyo ang Angkan Lin. Pero sa nakikita kong asta nila ngayon, mukhang hindi sila alis hanggat hindi kayo nakikita. Sige na nga, bababa na ako. Ayan na, lumabas na sila ulin man. Sa wakas, pumayag din siyang harapin tayo. Man, tanggap ni Daddy na nagkamali siya. Kasalanan ko ang lahat noong una. Naging gulat ako at lubos na naniwala kay Linchan. Anak, pinabayaan kita. Nagawa naming wasakin ang tunay mong pamilya. Ang tanging hiling ni Daddy, Man, ay bumalik ka na sa pamilya natin. Man, ako rin naman ay nagkulang. Nakinig ako sa mga kasinungalingan ni Linchan at binaliwala ang tunay mong nararamdaman. Humihingi ng tawad si Mumi sa'yo. Matagal ko nang sinabi, pinutol ko na ang lahat ng ugnayan ko sa Angkan Lin. Bakit paulit-ulit ninyong sinasabi na kayo ang mga magulang ko? Alam ko na. Ang Angkan Lin ang nagpalaki sa akin sa loob ng mahigit 20 taon.
Sapat na ang pera sa card na ito para sa inyong dalawa habang buhay. Ituring niyo na itong pamamaalam ko sa angkanlin. Man, hindi namin kailangan pera mo. Ikaw lang gusto naming bumalik. Umuwi ka na. Man, mahigit 20 taon kitang inalagaan. Hindi ako naniniwalang wala kang kahit na anong nararamdaman para sa amin. Bumalik ka lang, gagawin namin lahat para bumawi sa'yo. Tama ang papa mo. Bumalik ka na, Man. Linman, Man. Sabihin mo, ang taong nag-utos sa akin ay si Miss Lin. Napakatapang mo talaga, pati ang ating bagong presidente ng Kamara. Nilakasan mo loob mong galawin siya? Presidente, sinabi ni Lin Chan na siya raw ay isang sawimpalad na walang gustong kumuko. Bakit kita lolokohin? Kung alam ko lang na kayo pala presidente ng Kamara, hindi ko tatanggapin trabahong ito. Maawa na kayo sa akin at palampasin na ang pagkakamali ko. Pero may gusto akong ipagawa sa'yo. Ibig nyo bang sabihin, ako, ay babaliktad at papatayin si Miss Lin? Buisit. Hindi pa ba tapos si Lao San sa atas ko? Senyorita, lahat ng ipinagawa ninyo sa akin ay tapos na. Walang kahit anong bakas na naiwan. Ha. Magaling. Akala ng hampas lupang iyon kaya niya akong talunin. Marami pa akong bala para durugi siya. Ano ang pero? Noong ginagawa ko ang trabaho, nandoon din ang papa ninyo. Pinatay ko na rin siya para makasiguro. Ano? Senyorita, kung hindi ko iyon ginawa, malaki ang sansang mabisto ang ating plano. Ha. Magaling. Napakagaling. Ang matandang yan, ilang taon nang nakakapit sa posisyon bilang chairman ng Lin Group of Companies at ayaw bumitaw. Matagal ko na siyang gustong itumba. At ngayon, may sisisi natin sa babaeng iyon. Perpekto. Pero, gusto ko lang linawin, isang tao lang ang babayaran ko. Tunay kang karapat-dapat, Miss Lin. Saludo ako sa'yo. Huwag kalimutan ang huling bayad. Kailangan nang tumakas ni Laosan. Alam ko na. Ipapadala ko na ang pera ngayon din. Ngayon, patay na ang matandang yun at ang babaeng yun. Buong Lin Group of Companies ay akin na. May rinig ko, may handaan ang angkani sa Jiangcheng. Bumili sila ng malaking lupa. Ang ticket ay pumalo na. 10 milyon bawat isa. Ang pinakamayamang angkan sa bansa. Ang tagapagmana ng angkani ay papunta na sa Jiangcheng. Sunod-sunod talaga ang swerte. Katatapos ko lang asikasuhin ang babaeng yun. At nag-aalala na ako kung paano lulutasin itong magulong problema sa angkanlin. Bigla namang may dumating na solusyon sa akin. Pasok. Ma'am, naayos ko na po ang lahat ng ipinag-utos ninyo. Mabuti. Nga pala, siguraduhin mo may nakalaan na imbitasyon para sa kanya. Ayokong may tayo na natin ang entablado. Tapos ang bida ng dula natin ay hindi makakapasok. Ma'am, may isa pa pong bagay. Ang ama at ina ninyo ay gusto makipagkita sa inyo isang araw bago ang pagtitipon. Ibig sabihin, sa araw bago ang salusalo. Naiintindihan ko. Sige, ikaw na ang bahala. Saich po. Lin Chan, oras na para tapusin natin ito. Hindi pa pumunta ka para humingi ng tawad kay Manman? Bakit mo ako tinatawagan ngayon? Kuya, sinubukan kong puntahan si ate, pero ayaw niya akong kausapin. Wala na akong magagawa, pero nakahanap ako ng paraan para iligtas ang angkalin sa pagkalugi. Lin Chan, anong klaseng paluloko na naman ang pinaplano mo? Sa tingin mo ba, maniniwala pa kami sa iyo ngayon? Kuya, totoo ito. May nahanap talaga akong paraan. Pero kailangan ko ang tulong mo at na-urge. Sa dami ng ginawa mo noon, pasaktan si Manman. Paano pa kami maniniwala sa iyo? Kuya, ang mali ko lang ay ang pag-imbento ng kwento laban kay At para lang makuha ang atensyon at pagmamahal ninyo. Pero, hindi ko naman kayo sinaktan kahit kailan. Hindi ba? Magkita tayo at pag-usapan. Kung hindi sang-ayon, pwede mo naman akong tanggihan ng harapan. Sige, pagbibigyan kita sa huling pagkakataon. Pero gabi na masyado ngayon. Umuwi ka bukas dito sa bahay at doon tayo mag-usap. Hello. Kunin mo yung mga tauhan natin bukas at sumama kayo sa kinsa angkanlin.
Ma. Hindi pa kayo nagsorry kay Linman? Bakit hindi kayo umuwi? Nasaan si Dad? MSU. Yung kondisyon ni MR Lin. Stable na po ngayon, huwag po kayong mag-alala. Pero, hihilingin naming manatiling pribado ang lahat ngayong araw. Kami na po ang bahala sa lahat. Sej, naiintindihan ko. Malapit na sa ilang ang natin. Kagabi, hindi namin nakita ni Dad si Manman. Kaya dumiretso na lang kami sa kumpanya para asikasuhin ang ibang bagay. Ma, kahit anong mangyari, mag-ingat pa rin po kayo ng katawan ni Dad, ha? Ma, sabi ni Lin Chan. May paraan daw siya para maisalba ang pamilya natin. Kaya, ano? Ma, Wala kasi ang ginawa niya. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang direct ang ginawa. Pasaktan tayo, di ba? Pero, ay, ma. nandito ka rin pala. Siyempre may paraan ako. Kung hindi, bakit ko pa kayo pinapunta lahat dito? Wala nang saysay. Umupo tayo at pag-usapan ng mahinahon. Kamakailan lang, yung pinakamayamang angkan sa bansa, ang angkan Yi. May handaan ng tunay na angkan dito sa Jiangcheng. Hindi natin pwedeng palampasin ang ganitong klaseng oportunidad. Kaya naman pala ang dali mong maloko. Wala sa liga natin yang salusalong yan. Ni hindi nga tayo makakapasok doon. Kuya, Naimbestigahan ko na to. Ang entrance fee para sa salusalong yan ay 10 milyon lang. Gaano man tayo kahikahos ngayon bilang angkan Lin, imposible namang. Wala na tayong kahit ganong klaseng pera. Diba? Ganun ba? Ikot ko kayo. Manghihingi lang tayo ng pera sa amin. wala ka naman palang sapat na bala para makaharap ang angkanye. Mga inosente naman kayo. Sinong nagsabing wala akong bala? Ang bala ko ay kayong lahat. Ano nang binabalak mo? Ano ang gagawin mo? Anong gagawin niyo? Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Si Linman, ang hinayupak na yon, pinatay ko na. Ngayon, susundin niyo ang lahat ng sasabihin ko. Pumunta kayo sa angkanye at magpakababoy kayo roon. Bantayan niyo silang mabuti. Maghahanap ako ng buyer. Ibebenta ko ang mansyon na ito sa magandang presyo. Para sa angkan Lin, paano ka naging ganitong kademonyong anak? Sinasabi mo bang ang manman natin, sa pagkakataong ito ay gusto na talagang bumalik? Kung tutuusin, ang tagal natin siyang pinakiusapan pero lagi siyang tumatanggi. Huwag kang mag-alala. Anuman ang mangyari, magandang simula ito. Ang laki ng pagkakautang natin noon kay Manman. Kahit pa totoo ang bagay na iyan, ano naman ngayon? Iisa lang ang pamilya ko ngayon at ito ay ang angkan Lin. Dati ninyo na akong itinapon, kaya bakit ngayon pa kayo magpapanggap? Na nagmamalasakit sa akin. Manman, ang pag-iwan namin sa iyo noon ay mali nga namin. Pero may malalim tayong dahilan noon. Tama na, ayoko na maging nyo. May sarili na akong mga magulang at mga kapatid na nagmamahal sa akin. Ngayon, hindi ko na kayo kailangan. Sa pamilyang ito, hinding-hindi na ako babalik sa inyo. Sa dati kong buhay, akala ko mas mahalaga ang nag-alaga kaysa nagluwal. Ngunit ngayon ako mas makalaan buhay sa tubig. Si Lintian ang pinakamalinaw na patunay. Kahit ilang beses ko nang sinuway at sinaktan ang tunay kong mga magulang. Tuloy pa rin nilang tinutulungan ako, pero hindi ko sila nabigyan. Ng pagkakataong mapaliwanag. Sa buhay na ito, hindi ko na maaaring ulitin ang pagkakamali ko. Anak ko, Ma, panagkamali po ako. anak, tumayo ka na. Pamilya tayo, hindi yan mawawala. Lola, Yan ang mabuting bata, Ziner. Ang haba ng biyahe nyo. Halika na, pasok na tayo sa loob. Linchan, nakatayo lang tayo dito. Hindi man lang natin nasilayan ang mukha ng babaeng kilin ng angkanye. Ibinenta mo ang bahay natin para lang maging manonood dito. Yan na ba ang plano mo? Tumahimik kayo. Kapag nagsalita pa kayong dalawa, ipapakain ko sa aso yang matandang yan. Malugod kung tinatanggap kayo. Nahanap ko ang anak ko rito. Kaya maglalaan ako ng pondo. Tanggapin natin ang babaeng kilin. Ma, pa, Linman, anong ibig sabihin nito? Hindi ba patay na siya? Ed, ikaw pala yung babaeng kilin ng angkani? Bilang iyong nakababatang kapatid, taos puso akong masaya para sa'yo. at naglakas loob ka pang tawagin akong ate. Nagulat ka, no? Na nandito ako. Akala mo siguro patay na ako. Ate, ano ba yung sinasabi mo? Manman, ano bang nangyayari? Ma, pamagpaliwanag na lang po ako pag uwi natin.
Hayaan niyo muna akong asikasuhin siya. Paano siya naging babaeng kilin ng angkan ni? Ibig sabihin, ang totoong namatay ay walang iba kundi si Lim Yung Hong. Hindi pa ako talo. Mabuti naman. Yan pala ha, et. Inatumba mo sariling ama. Ang sama mo talaga, hindi ka tao. Mahal ito. Sabi ng anak ko, siya na mismo ang bahala. At gusto kong makita kung may mangahas na galawin si Yeman habang nandito ako ngayon. Walang dangal, hindi karapat dapat. Ako ang pumatay kay Miss Ye at kay Emarlin. Si Lin Chan ang nag-utos sa akin na gawin lahat yan. Hindi totoo yan. Ikaw, napakasama mong anak. Sana hindi na lang kita pinauwi noon pa man. Angkan man namin ang dugo mo, pero wala kang puso. Halimaw ka. Simula ngayon, itinatakwil ka na namin. Wala ka nang kinalaman sa Angkan Lin. Huwag. Lin Chan, pinaghihilaan ka sa kusang papatay. Inaaresto ka namin ngayon alinsunod sa batas. Sumama ka sa amin. Wala akong ginawa. Bitawan niyo ako. Itay, inay, kuya, tulungan niyo ako. Tulong. Man, nalinlang kami ng impostor na si Lin Chan. Mapapatawad mo pa ba kami? 20 taon ng pagsasama. Nakalimutan mo na ba lahat? Man, alam ko. Ilang beses na kaming humingi ng tawad. Pero, umaasa pa rin ako na sana, ang pagkakataong ito, ay matanggap ng pamilya mo. Balak ko sanang bawiin ang lahat sa iyo pag-uwi mo. Pero ngayon, nakikita kong hindi na ito kailangan. Ang tanging hiling ko na lang, ay ang kaligayahan ng pamilya mo. Sa Angkan Lin, wala na akong anumang hinanakit o galit. Pero, sa mga susunod na araw, wag na tayong magkita pa. Kung sana, mas naniwala lang tayo kay Man noon. Iba sana ang kinahinatnan ng lahat, hindi ba? Dati, ganito rin kasaya ang pamilya natin. Pero dahil sa kawalan natin ng tiwala, lalong lumayo ang loob natin sa kanya. Anak ko siya noon, pero ngayon, tanging magagawa ko na lang ay pagmasdan siyang lumalayo. Mabuting bata si Man. Kaming pamilya niya ang nagkulang sa kanya. Ara na.